Yeah. Time check 3:44. Let's go. Pa. Jeez. Let's go. Mabigat yung bag ko. Pero kalahati na lang ng mga gamit na meron dito. Wala na yung mga aesthetic na upuan, tables and chairs. Basic lang. Cook set, tsaka sleeping bag, tsaka tent. Actually yung tent at tsaka sleeping bag pang pamilya to eh. Meron akong solo, single lang, mas magaan yun. Pero no choice kasi ito lang yung dala namin. Buti lang hindi ko dala yung isang stroller, yung nagpapabigat. Let's go. Tatlo na yung gumagana. Cellphone, Insta, GoPro. Actually, I'm a solo camper also. Wow. Yeah, I'm from Macau. Oh, from Macau. I'm looking for a spot where I can pitch my tent because I bring a drone and it's very windy. Small. Good. Yeah. Oh, but there's one there. But it's sleep like. Yeah, very slippery. Maybe here or there. There's a lot of people. Maybe it's very good there. Yeah, but it's a plane. Many people there. Yeah, later. You've been there? Not yet? Yes, going already. You going there very good. Yeah, so tomorrow is still your holiday? Yeah. That's right. Yeah, I've been here before, on Longkiwan Beach, but but now I'm planning to take a hike here because I've never been here. That is a big. Yeah, that's why my things is bigger because I'm planning to stay overnight here. It make there. I want there. Yeah, maybe in that platform also. Yes, that one is very. Yeah. So only the two of you. Nice. Last time pumunta ako dun sa Longkiwan Beach, solo campers ulit. Diyan dumaan, punta dun paliko, parang hidden gem, para siyang Boracay guys. So ngayon dito naman ako sa bandang kabila kasi hindi ko pa na-try magpunta dito. At ito yung bag ko, ito yung view, cliffside, napakaganda, ganda. So
tinatry ko magpalipad ng drone as you can see, pero parang lilipa rin siya ng hangin kasi maliit lang siya. Depende sa, ito yung rock formation, oh. Hexagonal column, dun yung viewpoint niya, viewpoint. Ito yung view niya. Meron akong kasabay, dalawa tay. Yeah. Oh, they're still here. But maybe here also is a nice. I think it's slippery. Huh? Yeah. Time check is 6:15. To the remote island of Hong Kong. That's the dam there. Yeah, I'm on a survival mode. Let's go. So things are here. This is real, man, real shit. So this is the night view of Po Pin Chau. Sorry, you're in my territory. Down. So time check is 6:18. Medyo may fogs lang siya, tubig, pero hindi ganit naman masyado kalamig. Nagbukas na ako ng tent at mainit. It's April 21. So this is the view around 6 AM. So pakita ko lang sa inyo while charging my drone, at nakapagpalipad ako kasi DJI Neo siya. Hindi gaanong mahangin this month of April, at may bubuyog din. So ito yung view niya. Actually hinihintay ko yung sunrise kasi yung sunrise banda dito daw. So ngayon lang kayo makakita ng sunrise na galing sa beach, sa ocean, because usually yung sunrise sa bundok, pero dito yung sunset niya dun. So umabot ako ng sunset dito at pinicturean ko dyan. Ito yung East Dam, man-made structure. Ang kwento niyan, nung hindi ko lang matiyak kung anong year nagkaroon ng water crisis yung new territories dito sa Hong Kong, ay naisipan lang gumawa ng dam. At nung hinukay nila ito, kasi nga artificial, dito nila nakita yung pag geological formation, volcanic cause of volcanic eruption, hexagonal column na makikita nyo sa 500 Hong Kong dollar bill. Diyan banda yan, napuntahan ko niyan at balak kong balikan para kunan ko ulit ng panibago. Actually dinadayo yan ng mga turista, yung bandang yan, dyan yung mga taxi nag-aantay. No entrance fee ito. At dito naman yung Po Pin Chau, tama ba yung pagkasabi ko? It was caused by split siya dahil sa weather condition, waves or currents,
current. So ito yung view niya. Yan. Makikita niyo yung 6 hexagonal wall column. Morning. They are my friends here in Indonesia. Hi. I will put this on YouTube. You can see me here on YouTube. So, siya. Nakakatakot. Pero maganda yung view. Charge my drone. The other one. Matibay itong power bank na ito from Huawei. My food. Actually more on survival mode na ako. Kasi lahat ng natirang pagkain from our Tongfok Beach dala ko na. Buti na lang meron sila at binigyan ako. So still solo camping. Hindi ko naman inasahan na mamimit ko sila din dito. So wala sa isip ko na makakaroon ako ng kasama dito sa area na ito. And guts. So this is the view. Makikita nyo hexagonal column wall caused by volcanic eruption. Tsaka dito din. So yung tubig sa likod ng dam na yan, fresh water yan, ipaprocess yan para pwedeng inumin ng mga tao. Ito namang parang jackstone star. Yung main purpose dyan sa engineering is to block the strong wave. So minimize niya yung yung current pag hampas ng alon galing sa dagat. So kung makikita nyo dyan, actually may nilagay silang koi fish dyan sa parang lake na yan dyan, at pwede kang umakyat dyan. So parang siyang Agus sa mga taga-Iligan, Agus Bridge or Agus Dam. So this is it. Huwag natin sayangin yung tubig sabagat walang source of drinking water dito, walang CR. So kanya-kanyang diskarte na lang. Can I trade my instant noodles to your coffee? Yeah. No. It's okay, it's okay. I give this also. Let's trade. It's okay. One only. I think I lost my coffee because it's only one left. Okay, And you it's... take only two. I will go home. Come on, you take it's okay. No, it's okay. I only need one. I'm shy. Oh, Okay. my trade. No. So that my bag will be lightened. No, I don't. No, you like bread? No, I have my bread also. Thank you. Because I'm looking for my coffee and I cannot find it here. Yeah. So that is sunrise from my point of view. Yung dagat. Ang sunset niya dito sa bundok. So minsan lang tayo makikita ng typical sunrise and sunset setting location only here in Hong Kong. I'm not here. It's my first time, so marami pang ibang lugar hindi ko lang alam. Pero dito yung sunrise kaharap ng dagat. Yan. That is sunrise. It's alarm 6:30 and hindi tayo sinuwerte, cloudy siya. So siguro parang sunset na rin siya kung sunrise yung pag-usapan, kaya lang ma-cloudy. At least hindi masyadong mainit, no? Kasi wala nang mag-blue. Mamaya magiging kulay blue na ito. Tignan natin. So this is it. It's okay. I think I need to rest first. What's the rock there? See? It's how dangerous. Papauwi na ako. Time check is 8:04. So ganito yung sunrise there. Time is 8:04 and the weather is quite good kasi hindi mainit pero foggy siya, so hindi mo makikita yung blue na clouds. But thank you anyway because naakyat ko yung that split there rock.
geological formation. Nahati yung mga part of the island. Is that? Oh, that's where we go down. I think there's a ribbon. So this is the steep slope. It's coming. What? So this is the slope and I'm carrying heavy baggage. At a time. Maybe I will pass to the stone, the big stone. 4-point contact. It's like wall climbing, man. But plus the heavy load, they said I cannot pass there, so let me see. If I can. Yeah, we can pass it here. Oh. My friend passed here. Yes, in here. Yeah, but my friend passed here. Let me try. Okay. She's afraid. Time to do the parkour thing. I hope I hold my phone properly and a few grips. Yeah. Oh jeez. Yeah. Me down. Yeah. Yeah. I can do this. So, nung ginawa ang dam na ito, dito nila na-discover yung rock formation. Ito ay isang UNESCO Geopark ng Hong Kong. Wala po itong bayad. Walang entrance fee. Yun nga lang, malayo tuntunin. Dito mo din makikita yung 500 bill picture. Pupuntahan ko. So, the view. Diyan ako galing, yung na split na island. Diyan kami nag-camp sa tuktok. Diyan ako dumaan kagabi. This is it. Ginagawa ko ito para sa anak ko. Kasi I want to keep myself healthy. I'm running 38 and they say life begins at 40. Pero 38 pa lang, iniisip ko na kailangan kong maging malakas, kailangan kong maging healthy para sa anak ko. And iniisip ko din, bawal akong ma-aksidente kasi kailangan pa niya ako. Kasi he's still 6, running 6 years old this April 23. And although kahit mawala man ako, kaya naman niyang nanay niya na alagaan si Aris, pero iba pa rin lumaki ang anak na may kasamang buo yung magulang niya. And this is not only for me but for my family and for my son, kasi gusto ko pa siyang makita na habang lumalaki nandun ako palagi sa tabi niya. Tapos na parang I admitted I surrender my career. I've been working for in Nestle for 10 years and I decided, okay, this is it. Dati hesitant ako mag-resign sa Nestle kasi yung opportunity nandun para sa akin. And siguro I have to juggle. Pinapapili ako ng pagkakataon kung sinong uunahin ko. Hindi ko naman kasi pwedeng sabihin sa anak ko na, anak, huwag ka munang lalaki kasi hindi pa nakarating yung tatay mo. So it's a final decision. And dito sa Macau, hirap makahanap ng trabaho para sa katulad ko kasi sinasabi nila hindi ako fit pag mag-apply ako ng janitor, not qualified or overqualified. Meron namang ako nakitang technician cable car
dun sa Wynn Casino, pero hinahanap nila yung permanent resident. So kami migrant workers lang, so ayokong sayangin ng pagkakataon na pinapalaki ko si Ares. And hindi ako nagsisisi sa aking desisyon na mag-resign kahit taong bahay na lang ako. I'm fulfilled. I feel the success. Naramdaman ko na successful at nagtagumpay ako sa buhay. Wala na akong dapat patunayan pa kung sino man. Pinapalaki ko na lang yung anak ko. Parang yun na lang yung grooming my treasure. Kung lalaki siyang mabait, matalino, masipag, madiskarte sa buhay, mas hihigitan pa niya yung na-achieve ko at tutulungan ko siya hanggat kaya niya. Kung anong merong resources ako, pwede kong ibigay sa kanya. Ayun, this is the 500 bill. Hinihingal ako. No script. This is not scripted. This is not prank. Just a reminder, kahit nahirapan ka, if you're a nature lover and a mountain climber or hiker, always bring your trash with you. Thank you, Lord, for this amazing view. Hindi ko inasahan makapunta ko rito for the second time. Time check 9:03. Let's continue and let's go. This is a life of a person who got an early retirement. Ingon nila nganong magkapoy-kapoy manog sa kagbukid kanaog. So yung makuha para sa kuha fulfillment. Dili tanan makasaka for a certain reason and a certain condition, like bedridden, may sakit or tiguwang na. And itong moment na ito masarap balikan kapag tumanda ka na. Mapapanood mo ulit sa video na buti pinuntahan mo ang lugar na ito, kasi sa mga panahon na papanood mo na ito, maaring naka-wheelchair ka na or bedridden. Palagi kong sinasabi, nature is a therapy. It would be physically, mentally, spiritually, and socially. Kasi yung dalawang Indonesian yan, naging kaibigan ko yan dyan sa tuktok. Siguro kung wala sila, it would be very difficult for me to stay on top there, kasi wala akong food. Hindi ako nakabili kasi hinahabol ko yung oras, kasi yung bus dito may time limit. May certain biyahe sila na pag mahabol mo yung ganitong oras, hindi na sila magbibiyahe. So malayo pa. So kailangan kong dumiretso. After ko hinatid yung pamilya ko sa Tungchong, diretso agad ako. Hindi na ako nag-grocery. Yung natira lang sa akin is konting pagkain leftover. Kasi sabi ko, nasa survival mode na ako ng pinost ko makapunta. Pero however, kung pag-akyat ko doon, nakita ko sila. They're looking for platform na para makapag-pitch ng tent, and they approached me also kung magkakambadaod din ako. So ko yes, and then we became friends. Buti na lang marunong sila makapagsalita at umintindi ng English, kaya nagkakasundo kami. Binigyan nila ako ng pagkain, kape. Makikita naman sa video. Pero hindi ako nagpaalam na take video ko sila. Alam nilang nila gumagawa ako ng content in YouTube. That's it. Everywhere I go, parang may blessing na dumadating, kasi hindi ko naman in-expect na makakasama ko silang dalawa. Indonesian, mababait. That's it. Hindi ko pa kaya magpapalipad na doon kasi pagod. Mahirap mag-hiking, magawa ng content. Hinihingal. Time check is 9:25. Now my trash in here. Daming tao, hindi mo kilala, pero kapag kasama mo Uy ka na? Pauwi na ako. Pag-picture tayo. Sige.
So, balik ka na sa Macau. 4 days na ako dito. It's okay, it's okay. 1, 2, 3. Okay. Di ba nag-message ako sa'yo? Saan kayo magpunta? Cycle. Saikong kayo? She take us. Okay. My friend who is also a hiker. Oh yeah. Yeah. I know. I will going back to Macau now. Thank you. Yeah. Bye-bye. Meron ka talagang makikilalang mga tao dito na kapag same kayo ng passion at hilig, magaan yung loob mo, mabait sila. So sa dinami-daming tao,